Okay, so tuloy natin yung problems 1 to 7 ng plane and solid geometry. So we have number 8. In a circle with a diameter of 10 meters, a regular 5-pointed star touching its circumference is inscribed. Calculate the area that is not covered by the star. Okay, so ito yung ating drawing. So assuming na regular pointed star yung drawing, no? Ibig sabihin ng regular na 5-pointed star, pare-parehas yung angle na mga to. Tawagin natin na theta ang mga yan. Okay? So ang hinahanap dito ay yung area na hindi nakoberan. Ito, or yung area na hindi nasakop ng star. Okay? So actually this is the area is equal to area ng circle minus area ng star. Okay. Now, consider this figure. Ayan. Tapos, ito, no? Tama ba? Ganito ba to? Ayun. Parang may mali. Saglit lang. Okay, so bali ganito yung figure natin. Now, pwede nating hatiin yung star sa 5. Ito yon. Ayan. Oops. Ayan. Okay. Then, kunin natin yung triangle na yan. Ay, yung dito. Yung quadrilateral na yan. Parang magiging diamond siya, no? Okay, in which yung part na ito, ayan, yan yung radius actually. Okay? Ayan, then tawagin naman natin yung ito yung D1 for example, and then yung dito naman natin ay yung kulay blue, no? Ayan. Now, meron tayong formula ng area ng isang quadrilateral that is equal to 1/2 ng D1 tsaka D2. Okay? Automatic na ang D1 natin, for example, that is equal to the radius, no? Then, ang D2 natin, yun yung kailangan nating hanapin. Okay? Ito, tsaka yan. Ano ba to? Oops, ups. Ito na lang. Yan. Okay. Ito yung D1 natin. Okay, pero ito ay, this is 36 degrees. Tapos ito ay 16 degrees. Paano ba nangyari na 36 yan? Halimbawa, meron tayong circle, no? And then, meron tayong ganito. Ganyan. Okay, ang tawag natin dito ay central angle. Yan. Central angle yan. Now, for example, meron tayong another na drawing tayo ng another ito, then i-connect natin doon. This is theta. Ito ay theta over 2. Okay, so pwede pa rin na mag-drawing ulit. So, yan. This is theta over 2 pa rin. And then, halimbawa ito. Yan. This is theta over 2. Okay? So, ngayon, itong angle na ito, this is 360 divided by 5 is 72. Ngayon, sineparate natin yung kalahati niyan, which is, ito, magiging 36 na siya. And then, yung 72 natin, ito, pagdating dito siya ay magiging 36. So, bakit 16 to? Should be 18 degrees, no? So, 18. This is 18 degrees. Okay, and then ito naman yung ating D2 over 2. Yan. So, makukuha na natin yung area. Yan. Ito yung area natin. Yung D1, okay na. Yung dito na lang ang problema natin. Okay. So, paano nga ba kunin yung D2? So, siguro, kunin natin yung triangle na ito. 36. 36. Ayan.
So kung yung diameter natin ay 10, ang radius natin ay 5, which is equal to the D1, 5. Okay. Tapos ito ay, saglit. Kunin pa pala muna natin yung isang side. Tama, yung ginawa ko. Bakit pin-erase? Tawagin natin ito na A. Tapos si B. Then, ito magiging ganyan. Ito si 36 degrees. Tapos ito naman si A. Ito naman si D2 over 2. Okay? So, from that triangle, pwede natin gamitin ang sine, no? Ng 36 degrees is equal to D2 all over 2 all over A. Yan. Pero ang A kasi natin, pwede natin gamitin yung sine law, no? Dito. So, from sine law, we have sine ng 18 degrees over A is equal to doon sa sine ng, for example, lagyan natin ito ng angle. Anong angle kaya to? Sabihin na lang natin angle ng beta to, no? Angle ng beta divided by D1. Okay, pero yung beta natin, that is equal to 180 less 36 less 18 degrees, which is equal to 126 degrees. Okay, ayan. Then, dito, 126 degrees. So, yung A natin, A. Bakit tayo magsulat? A is equal to sine ng 18 divided by sine ng 126. 126 degrees multiplied by D1, which is equal to 5. Okay. So, yan ay is equal to 1.9098. Okay. So, okay na si A natin. Now, balik na ngayon tayo dito. So, D2 is equal to 2 sine ng 36 degrees multiplied by A, which is equal to 1.9098. So, D2 is equal to 2.5451. 2.5451. So, the area ng star is equal to 5 ng 1/2 ng D1 times D2 is equal to 5 over 2. Ano yung D1 natin kanina? 5. Yan na yung radius mismo. Tapos ang D2 natin ay 2.5451. Okay. This is equal to 31.81. Okay, so yung area ng shaded part is equal to the area ng circle, pi over 4 diameter square less 31.81. Okay? This is equal to 46.73 meter square. Ayan. Okay. Nakalimutan ko pala ang lagay dito, no, yung sign ng, for example, sign ito ng beta. Pero yung beta ay pwedeng ito or pwedeng ito. Okay? Yung tawag dito, pero yung beta is the angle formed between the two diagonals. Now, anyway, in our case, 90 degrees naman yan. So, sin ng 90 is 1. So, kahit hindi na natin ilagay dito sa ating ito.
Ayan. So, sin sine ng 90 is equal to 1. Okay? And mali din pala to. This should be 2.2451. Okay. So this is 2.2451 then. And this should be 28.06. So ito mapapalitan ito ng 28.06. So the area shaded is equal to 50.48 meters square. So yan, check natin kung parehas. Ayun, tama, parehas. Okay? Yan. Okay, next is area and perimeter of common geometric figures. So number 9, a rectangle is inscribed in a circle whose radius is 5 inches. The base of the rectangle is 8 inches. Find the area of the rectangle. So, yung rectangle daw nasa loob ng circle, no? Okay? Ayan. And the base of the rectangle is 8 units. So, find the area of the rectangle. Ayan. Sige. Okay, so ganito yung magiging scenario. So, yung radius is ito, which is also equal to 5, no? Okay, kasi yan yung sabi niya. Tapos yung base daw ng rectangle is 8. Kung maalala natin na ang area ng rectangle that is equal to 1/2 d1 times d2 multiplied by sine ng beta. Okay, yung beta natin ay yung angle na nabuo due to dahil sa diagonal. Sabihin na lang natin na ito yung beta natin, no? Okay? So, ayan. So, yung d1 natin is equal to 10. Kasi nga, ito yung diagonal natin, no? Ito, yung diagonal natin. Na isa. Ito yung d1 natin. Yan yung d1. Yung dito, ito. Yan yung dito natin. Okay? Which is, of course, parehas yan, no? Ang dito natin is equal to 10 din lang. Kasi nga rectangle. Of course, parehas yan kapag rectangle, no? Tapos yung beta na lang ang kailangan natin. Paano ba masasolve yung beta? Okay. Actually, pwede nating makuha yung beta. Ayan. Kaya hatiin natin yon yung beta na yan. Then we have a rectangle. So this is 5. Ito naman ay 4. So ibig sabihin ito ay 3 using Pythagorean theorem, no? Ayan. Okay. And then, ito yung beta over 2 natin. So, sine ng ano na lang, paano ba to? Sine or cosine? Pwede rin, no? Beta over 2 is equal to sine negative 1 ng kapag sine 3 over 5. Okay? So, yung ano natin, beta is 73.74 degrees. So this is 73.74 degrees. Ayan. So yung area is equal to 1/2 ng 10 times 10 sine ng 74 degrees. So, the area is equal to 48, no? Yung ating area. Okay? Number 10, a goat is tied to a corner of a 30 feet by 35 feet building. If the rope is 40 feet long and the goat can reach 11 feet further than the rope length,
what is the maximum area that the code can cover? Okay, or yung pwede niyang kainan, no? Okay? Okay, sa halimbawa dito natin itatali yung sa corner na ito diyan natin tatali si goat. So 40 yung haba ng length o yung haba ng rope, okay? Halimbawa yan. Plus magdadagdag pa tayo ng isa, no? So magiging 41 to. Ayan. So 41, habaan natin. Ayan, so 41 yan. This is 41, no? Ngayon, kung halimbawa yung goat natin ay pupunta doon, so magiging 11 to, no, banda? 11, ayan. Okay. Tapos, sa part na ito, 30 to, 35, ano na lang pala to, no? So, 46 pa lang, 6 na lang pala to, no? Kasi nga 41 less 35, 6. Okay. Ayan yung area. Tapos, kung dito namang banda, so magiging 10 to. Ayan, so this is 41, 11. 11 to banda. And then, pwede pang dito hanggang dyan. Pwede pa niyang maabot. Tapos ito is, ayan. Okay. So yung area is equal to itong area na to, this is pi over 4 times 41 square plus yung area na to malaki, this is bakit pi over 4 yun? Sorry. Should be pi times 41 square. Kasi quarter circle to, ito naman is semicircle, so pi over 2 and then yung range niya ay 41 plus itong maliit na to, quarter circle, so pi over 4, ang range niya ay 11 square plus itong maliit na to, ayan, pi over 4 times 6 square. So the total area is equal to, that is 4084.07. Okay. Okay. So an isosceles trapezoid has two base angles of 45 degrees and its bases are 6 and 10. Find its area. Ano ba kasi ang tinatawag na isosceles na trapezoid? That is a trapezoid na mayroong dalawang sides na parehas. So halimbawa ito 'yon, no? Okay? So, ang tinatanong ay yung area. Now, pwede nating kunin yung area. Diba ang area ng trapezoid that is equal to 1/2 ng base 1, 1/2 B1 plus B2 times height, no? Okay. Okay? Ayan, ang height natin, ito yon yung height. Siyempre, wala pa. Yung B1 natin, tsaka B2 given. Okay, now, kung halimbawa, gagawa tayo ng dalawang triangle, ito. So, 10 yung buo. So, 10 minus 6 is 4. Ibig sabihin, 2 na lang to, tsaka 2 na lang yan. So, mangyayari, gawa tayo ng triangle. This is 2. Tapos, ito ay 45 degrees. Since 45 degrees yan, automatic na 2 na rin to. Kasi parehas. Okay, so the area is equal to 1/2 10 plus 6 times 2, no? Cancel, so area is equal to 60. Basta 45 degrees di ba kapag 45 degrees parehas yung dalawang legs, no? Okay. It should be 16 pala, no? 16. O 16.00 na lang, ayan. Number 12, a rhombus is formed by two radii and two chords of a circle of diameter 20 units. Okay, so what is the area of the rhombus? Okay, so number 12. So meron tayong rhombus sa loob ng circle. Okay, so halimbawa rhombus. Ano bang itsura ng rhombus? Ganon. Rhombus, ayan. Dalawang radii, no?
Tapos, yan. So, ganyan ang itsura ng rhombus. Alam nyo naman siguro kung anong itsura ng rhombus, no? So, ito yung radius. This is equal to 10 kasi nga 20 yung diameter. Then, this is 10, no? Then, ito ay 10 din siyempre kasi radius yan. Ang tinatanong ay yung area. Okay, so di ba kung babalikan natin, ang rhombus, that is a quadrilateral na mayroong pare-parehas na sides, di ba? Pare-parehas to. Yan, for example, R yan, R, and then R, kasi nga pare-parehas kapag rhombus. Yun nga lang, ito, tawagin natin na theta, for example, to magkaparehas yan, and then ito, beta, tsaka beta yan. So, yung opposite corner, magkaparehas ang angle, pero hindi parehas kapag rhombus. So kung ganon, ibig sabihin, kung 10 ito, 10 yan, then 10 na rin ito. Kasi nga, rhombus, no? And then kapag pare-parehas yung sides, that is also ito yung natawag na equilateral, no? Ang equilateral na triangle is pare-parehas yung angle, which is equal to 60 degrees. Okay, so ibig sabihin yan, yung area para ng rhombus is equal to area ng dalawang triangle na equiangular na equilateral pa. Okay, so ano bang formula? 1/2 r square sine ng theta for rectangle. So mag-multiply tayo dito ng dalawa. Okay, so 1/2 10 square sine ng 60 degrees times 2, no? Okay, so the area is equal to 86.6. Okay, yan. Next, the altitude of a parallelepiped. So, nasa solid geometry na tayo, no? Is 20 cm and the base is a rhombus with diagonals of 10 and 16 cm respectively. Find its volume. Okay? So, kapag sinabi nating parallelepiped kasi, parehas yung cross-section or yung area doon sa top or yung shape doon sa top tsaka doon sa baba kapag sinabi nating parallelepiped. And at the same time, parallel yung kanilang plane. Okay? So, kapag mga parallelepiped, ang area is equal to 1/2 ng area 1 or sabihin na lang natin area ng top plus area pala, no? Area. Yung cross-sectional area times yung kanyang altitude or yung height. Okay? Yan. Okay, so balik lang tayo dun sa concept kanina, no? Pag parallelepiped, yung area si volume. It should be volume, no? Is equal to 1/2 ng area ng cross section or yung pares area ng base na to kasi pares naman yung base 1 sa baba, yung base 2 for example sa taas. Okay, parehas naman yung area nun. Ayan. At the same time, parallel yung plane ng top view tsaka nung top view tsaka nung top view. Yung top tsaka yung bottom plane ay parallel, no? At the same time, parehas yung shape nung area ng top, then parehas yung sa may bottom. At the same time, parehas yung sides. For example, S2, S yan, S, pare-parehas yan, no? Kung square sa top, square dun sa baba. Kung halimbawa yung side doon sa may top ay 1, so yung side doon sa may top ay sa bottom ay 1 din lang. Okay, ganun yung parallelepiped. Bakit may volume? Bakit may 1/2 dito? Wala dapat to, no? Yan. Okay? Sige. So yung height given, yung area is wala pa, which is ang sabi niya that is diagonal that is equal to that is a rhombus daw, no? So kapag rhombus, kapag parallelogram, ang area kapag parallelogram ay 1/2 d1 times d2 times sine ng yung angle. Okay? Sa pagitan nila, oh. For example, ito yung beta. Or pwede rin naman dito mo yung beta mo. Parehas lang yung makukuha. Ang mangyayari nga lang dyan, yung isa magne-negative, no? Yan. Okay? Kung halimbawa greater ng 180, wala naman. Okay, wala palang magne-negative, no?
Tsaka lang magne-negative yan kapag yung beta mo is greater than 180. Pero wala namang greater than 180 dyan. Okay, so never na negative yung makukuha. Okay, so yung beta natin is 90 degrees na kasi rhombus yan. Kapag rhombus, automatic to na. Yung drawing ko kasi hindi maganda. Perpendicular to, no? Kapag rhombus. Ayan. Okay, so automatic na yung sign ng 90 natin ay 1. So yung 1/2. So yung area, volume, diretso ko na sa volume 1/2 ng 10 times 16. Okay, sign ng 90 degrees. Pero itong buong to, this is 1 times 20. So the volume is equal to, this is 1,600 cubic units, no? Sige.